Patuloy na isinusulong ng Quezon City Government ang mga polisiya para sa oportunidad ng mga person with disabilities o PWDs. Sa ilalim ng ilang ordinansa, gustong palawakin ni Councilor Aiko Melendez ang mga skills training, workforce development at mas maraming trabaho para sa mga PWD at mahigpit na tututukan ng bullying sa mga miyembro nito. Narito ang report ni Catherine Landicho. Patuloy na isinusulong ng Quezon City ang mga programang naglalayong tiyakin ang pantay na oportunidad para sa lahat, lalo na para sa mga person with disabilities o PWD. Pinangunahan ni Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez ang pagpapatibay ng Ordinance Number SP-3469, Series of 2025 na lumilikha sa Kasama Ka sa QC, na layunin ng programa na mabigyan ng skills training, workforce development at mas maraming oportunidad na trabaho ang mga rehistradong PWD sa lungsod. Kapag pasado na itong ordinansang ito, ipapakalat ko talaga sa buong Quezon City. Nang ganon, may pagkakataon silang mag-apply ng trabaho sa mga business. Sa dami at laki ng Quezon City, tandaan po natin, ang Quezon City is the #1 city in the Philippines. Maraming income generating jobs dito sa Quezon City. So maraming pagkakataon, mayaman ng syudad, mayaman sa proyekto, at maayos sa pamamalakad mula kay Mayor Joy Belmonte. Ibig sabihin, maraming pagkakataon na mabibigyan sa mga PWD sectors. Ayon sa ordinansa, hangad ditong mapalawak ang pagkakataon ng mga PWD na magkaroon ng hanap buhay at mas aktibong katuwang sa pagpapaunlad na Quezon City. Bahagi ito ng advokasya ni Councilor Melendez para sa isang mas inklusibo at makataong pamahalaang lokal na siyang nagbibigay ng pantay na pagkakataon para sa bawat mamamayan. Kasabay nito muling nagpaalala ang konsehal na mahigpit na hindi pinahihintulutan si Quezon City ang anumang uri ng bullying o diskriminasyon laban sa mga PWD. Hinihikayat din niya mga biktima na huwag matakot na magsampa ng reklamo anuman ang katayuan ng taong sangkot. Nananawagan din si Melendez sa mga content creator at social media influencer na huwag gawing katatawanan o content ang kapansanan ng mga PWD kabilang ng viral trend tulad ng One Wish Willow kung saan ginagaya o ginagawang biro ang kondisyon ng mga taong may kapansanan. I don't think it is fair na gayahin nyo i-mock. Mock is a right term for that. Yung may mga kapansanan. Kasi hindi rin nyo naman gugustuhin na maging nasa katayuan ng mga taong merong disability, di ba? Pero dito sa Quezon City, hindi namin papayagan mangyari yan at maabuso ang mga PWD. Hanggat ako ay isa sa mga konsehal ng Quezon City, galit ako sa mga ganyan. So hindi ko hayaang maapi ang mga PWD. Samantala, kamakailan ay naglabas din ng babala ang National Council on Disability Affairs o NCDA laban sa mga viral content na nagiging dahilan ng panunuya o pangungutya sa mga person with disabilities. Paalala ng NCDA, nakasaad sa Magna Carta for Person with Disability na ipinagbabawal ang anumang uri ng pangungutya, panlalait o diskriminasyon laban sa mga taong may kapansanan sa anumang media o online platform. Patuloy namang hinihikayat ang pamahalang lungsod ng publiko na isulong ang paggalang, pagkapantay-pantay at tamang pagtrato para sa mga PWD bilang bahalagang bahagi ng lipunan. Para sa TV News, Catherine Landichos, mas saludo sa bawat Pilipino.